dito pa rin sa You're the Boss! Kanina nga nabitin tayo kung husay o sablay si Direk John sa katanungan na kumplituhin ang idiomatic expression na don't cry over spilled blank. At ang sagot nga ni Direk John is letter A, milk. Kahit hindi pa man lang tayo nagbigay ng mga choices. Kaya naman, Direk John, humanda ka dahil ang sagot mong letter A, husay! Tama ang sagot mo! Alam mo, akala ko milk ang sagot mo dahil isa ka talagang papshi. At diba, pag mga tatay talaga alam talaga, milk ang number 1. Well, good job ka ulit. Makakakubra ka sa pasahod ng boss natin ng 1,000 pesos. Pero bago ko tawagin ang baby girls natin, ibig sabihin ito, ang ibig sabihin ng idiom na ito ay huwag ma-upset o mag-worry sa mga bagay na nangyari na hindi mo mababago. At tama yung sinabi ni Direk John. English lang yung sinabi niya. Kaya naman, baby girls, JDs, kukubra na siya! JDs. Kukubra na yan! Kukubra na yan! Kukubra na yan! Thank you. Maraming salamat, baby girls. JD! Nakakubra na siya! Nakakubra na siya! Nakakubra na siya! Ayan na nga. Nakakubra na nga ang ating trabahador at siya ay may paunang ipon na 2,000 pesos. Pangalawang ipon na pala, 2,000 pesos. Pero partner, nangangamba ka na ba? Hindi pa, partner. Kasi pahirap ng pahirap ang challenge natin eh. Hindi masisiro yung mga boss katropais ko. Tapos, boss katropais, no? Kung meron tayong manonood ngayon na heartbroken, naano ko lang dun sa don't cry over spilled milk. Kung heartbroken ka man ngayon, ang ganda kasi nung sinabi ni Direk John kanina. So, ihalin tulad ko lang po sa buhay pag-ibig, kapag kayo po ay iniwan, huwag nyo pong hahabulin. Kasi po, kapag hinabol nyo, mas matatagalan po kayong maghilom. Kaya pag sinabi niyang gusto niyang umalis, gusto niyang kumawala, ituro nyo po yung pinto. Ay! Huwag kang magturo! Hindi naman ganon. Of course, it's not applicable for everyone and there should always be room for forgiveness. Pero sana, wag sa punto na wala na pong matitira sa inyo. Lalo na kung may mga buhay na sa inyo po nakasalalay. Kagaya ng mga anak, ganyan. Wala naman kaming problema, partner. Ba't parang nagkaroon kami ng problema ngayon? Hindi, partner, kasi alam mo naman, mahal na mahal ko yung mga boss katropais natin. No problem. So, yun, iniisip ko kayo kasi palagi. Babawi tayo sa studio. Very sweet naman ni partner, oy. Well, Direk John, ayan na nga, huwag kang malumbay dahil ikaw naman ay husay. Kaya naman work na ulit tayo para sa pasahod worth 2,000 pesos. O yan, palaki ng palaki ha. Ibig sabihin, pahirap na ito ng pahirap, Direk John. Kaya naman, andito na ang ating job order. Number 3. Oy! Ako na pala. Natulala. Ba't ako natulala? Hindi ko rin alam. Alam mo, nalungkot ka dun sa sinabi mo. Hindi! Huwag mong bigyan ng ibang ibig sabihin. Kanina pa tayong tanghali sa It's Your Lucky Day. Okay. Natutulala lang tayo. Mga boss, for approval niyo po ulit ang utos, mag-login na sa pi.com.ph para sumali. Mula po sa lahat ng makikipindot for this job order, 5 po ang makakakubra kapag sumablay ang ating trabahador. Boss, ano po ba ang gusto niyong iutos kay Direk John? At your service or lapis-lapis walang kulang? Mga boss, i-challenge po natin mabuti ang ating trabahador. Meron kayong 30 seconds para pumili dahil katropais, You're the boss! Direk John, saling utos o challenge. Ikaw gagaling. Dito ba sa at your service or lapis-lapis walang kulang? Kahit ano na lang, hindi naman ako nasusunod. Noong una, pumipili pa ako. Basketball, kaya tapos natanong sa akin yung lalim pala. Iba din pala bubutoy na. Nakakatampo din naman talaga yung mga boss katrop. As well, hayaan na lang daw kayong magdesisyon. Sabi ni Direk John, kaya naman, Jen, ano ang approve, John? Time is up, mga katropais. You're the boss. Ang utos na approve sa mga boss natin with 80% ay lapis-lapis walang kulang. Caring-carry pa rin po kaya ang utos na ito, panoorin po natin. Katropais! You're the
mga sekretaryo sa opisina, boss yan sa husay mag-take down ng notes para walang makalimutan. Kaya para sa utos si boss, mula sa likod ng palad, kailangan lang masalo ang lahat ng mga lapis na nakalagay sa bawat station gamit lang ang isang kamay. Parami ng parami ang lapis. Try and try hanggang magawa ito at makarating ka sa dulo. Para sa utos na ito, meron kang 60 seconds. Sa ginawang evaluation ng ating Board of Testers sa bots, 6 out of 10 bots ang husay sa job order na ito. 4 naman ang sumablay. Kaya ito ay may job rating na carry pa. Trabahador, good luck para good job! Yan ang utos ng mga boss natin para sa job order number 3 na may pasahod na 2,000 pesos. Ang cute ni Direk Jan. Sabi ko, Direk Jan, kaya mo yan siya. Okay lang kung ano mangyari kasi para mabigyan din naman natin ng mga boss katropais. Sabi niya, kasi siya na lang sinabi daw niya lagi. ngayon. Ang sweet mo naman. Iwag na natin ting laruin to. Ay, ito na nga ang gagawin mo, Direk Jan. Mula sa likod ng palad, kailangan mo masalo lahat ng lapis na nakalagay sa bawat station gamit lamang isang kamay. Sa loob ng 60 seconds, ito ay may job rating na carry pa. Dahil 6 out of 10 Board of Testers ang husay na nakagawa nito. Direk John, ready ka na ba? At dahil ready na si Direk John, work na! Oy, very good. Hop! May nahulog isa. Isa pa. Hop! Ay, malulog isa. Hay! Ay! May nahulog na isa. May nahulog na isa. Sorry. Isa pa. 39 seconds. Okay, very good. Last one. 30. Ay! Sabog na. Madami na to eh. Ay! Direk John, kaya mo yan! 13 seconds. Direk John, kaya mo yan. Bawal pala kaming tumulong sa'yo, Direk John, sa pagkuha ng mga lapis. Ay! Yung pag ganun mo, parang may swag pa rin na sa'yo, no? Sabi, parang may pag-ganun pa rin si Direk John sa Okay na po lapis yan. niya. Okay na po yan. Mahirap yun, ha? Okay na po. Oo. Mahirap kita natin na sa huli na lang sana ang gagawin niya. Nakailang ulit siya pero ang hirap talaga, sumabog talaga sa dulo. Kaya naman siya ay sablay. Muntik pa ako sumablay dun sa pagsabi ko ng Direk John, samahan mo kami dito, Direk John. Ano ang nangyari dun sa pinakadulo? Siguro masyado na madami. Medyo mahirap na siya pag inangat mo na siya, mahirap na siya makontrol para Oo. makuha. Sumasabog talaga siya eh. Kaya talagang ito talaga yung challenge dito sa Your The Boss, yung pahirap ng pahirap. Pero tama naman yung feeling ko nga, parang may pagkawala kang gana sa paglaro kanina. Meron. Kino-compose ko lang yung sarili ko kasi kailangan sa mga ganyang laro, focus kayo. Hindi kasi akala ko gusto mong ibigay talaga sa mga boss natin. Na sinabi niya rin talaga kanina. Oo, wow. Well, Direk John, alam ko hindi ka naman nalulumbay pero ikaw ay sablay. Wala ka munang sasahurin for this job order pero sayong-sayo naman yung 2,000 pesos na nakuha mo na kanina. At ngayon, nakikita na natin ang kasiyahan ni partner Jenica. Hindi tayo tulala for this video! Congratulations mga boss ko! 5 po sa inyo na nakipindot for job order number 3 ang maghahati-hati sa 2,000 piso. Meron po kayong 400 pesos each at mamaya i-anunsyo natin kung sino-sino po kayo. Kaya naman OJDs, BB Girls, kukubra na si boss. JD's BB Kukubra si Boss! Kukubra si Boss! Kukubra si Boss! Kambal! Thank you, BB Girls! Nakakubra si Boss! Nakakubra si Boss! Nakakubra si Boss! Matapos ang 3 job orders, 5 boss katropais na po ang nakakakubra. Ayan na nga. Well. Direk John. O sige, bibigyan ka namin ng chance para talagang makapag-inhale, exhale. Cut muna tayo sa larong-laro yan. Usapang career naman tayo. Partner, pwede bang ikaw na magtanong this moment of time?
Ayan, Direk John, nasubaybayan ng mga boss natin ang dedication mo sa iyong career mula bata. Ngayon, isa ka namang direktor. Paano mo nahanap yung passion niyo po sa pagdidirect? Paano ba? 2017, nung gusto ko lang, actually, when nanood ako nung Coldplay, yung unang-unang Coldplay na nagpunta sila dito. Tapos nung nanood ako nun, sabi ko parang gusto kong maging concert director. I was so amazed. Tapos parang yung naramdaman ko nung concert na yun, yung kakaiba, yung parang it was more than the performance, more than kung gaano kagaling sila Chris Martin. Tapos parang sabi ko, gusto ko mag-direct ng concert kasi gusto ko maramdaman kung sino man yung concert na i-direct ko, yung mga manonood nun, gusto ko makaramdam ko ano yung naramdaman ko. So, from then on, nagkaroon ako ng opportunity to work with Moira. The first ever concert of Moira, ay kaibigan namin nila Sam. Nanood kami noon. Parang pa Taylor Swift ngayong datingan niya ng concert na yun. Yung may autumn. So, yun yung first concert ko na nag-produce din ako kasi parang feeling ko pag hindi ako magpo-produce, walang maniniwala na magde-direct ako. Kasi syempre, bakit? Pag magde-direct ako, bakit? Baka ganun ako. Hindi naman ikaw na nag-iisip noon. So, ako nag-produce din ako kami together with Sam and Angelica. Sila yung dalawang taong unang naniwala sa akin at sumuporta sa akin. Kaya, after nun, nung concert na yun, nilapitan na ako ni Kay Brosas, ni Eric Santos. That was 5 years ago din, na gusto nila magpa-direct ng concert nila. So, sabi ko, yes, may sahod na ako. Hindi. Ito, sasabihin ko lang kasi may trivia din sa pagiging director niya. Hindi lang niya, nakalimutan lang niya ngayon. Pero doon sa moment na nag-iisip siya kung paano nga ba siya umabot sa directory, sa pag-directing, ito talaga, naalala mo ba yung sinabi mo sa Magandang Buhay? Na malaki din ang role ni Direk Lauren. Yes. Kasi na-off pa siya. Ikwento mo nga. Yeah. For television kasi, kailan ba yun? Siguro mga Host ka ng Pinoy Big 10 Brother. years ago, for renewal yung contract ko sa ABS noon. Tapos parang ang in-offer sa akin, Direk Lauren that time is, sabi niya, Prati, gusto mo ba mag-direct? Tapos I got offended at first. Kasi parang sabi ko, parang wala na. Feeling ko kasi nung time na yun, wala na ba akong lugar sa harap ng camera? Ganun kasi siya ka-warrior. Hindi naman. Kasi parang, saan galing yun? Parang, hindi ko kasi alam kung saan nang galing yung offer na yun, na parang never ko naman sinabi. Tapos sabi ko, sige po, pag-isipan ko. And then after nun, after like 6 months, bumalik ako sa kanya, tapos nagkaroon na ako ng interest. Sabi ko, sige, magta-try ako. I wanna train. So, nag-train ako under Direk Arnel na TV Dad. Tapos naging director ako, hanggang naging director ako ng Christmas Special 2020. Tapos sinabi sa akin ni Direk Lauren, kita mo, gusto mo pala at kaya mo. Sabi ko sa kanya, bakit mo ba nasabi yun? Because I saw it in you. Hindi ko naman sinasabi yun sa lahat ng artista, but I saw it in you. Sabi ko, tapos siyempre tanong ko, paano nyo nakita yun? Diba? Pakialamero ba ako? Dapat yung mga shot nyo, ganito. Kasi nakikita niya. Then tsaka director din kasi si Direk. Si Direk Lori, nakita niya na may kuan talaga siya, may mata siya sa pagiging director. At May iba ang kanyang creative mind. Tsaka ito, boss Katropay, hindi lang local stars ang dinedirect ng isang John Prats. Kasi na-mention niya kanina, di ba, Moira, Eric Santos. Nalaman ko to, Direk John, na ikaw yung nag-direct. Tapos na yung concert. Si Jessie, isang Yes. Korean star. Kasi, alam mo, sobrang fan kasi ako ni Jessie. Nalaman ko, nagko-concert siya, nagtitrend na sa Twitter, wala na. So, parang paano ako bibili ng ticket? Wala na, nangyayari na siya during. Tapos, nung natapos yung concert, nalaman ko na siya ang nag-direct. Sa isip ko, dapat, chinat ko si Liv. Liv, sabi mo, bibili ako ng ticket. Hahabol ako kahit nagsimula na. Kaya lang nga. Nakakainis. Huwag kang mag-alala dahil kasama mo naman ang asawa ni Jessie ngayon, si Kuya Luis. Sorry na. Jessie Menjola. Actually, nakakatawin. When I got the offer to direct Jessie, nasa bubble ako, nasa lock-in ako for Provinciano. Tapos tumawag sa akin nga yung manager ko na parang, Direk, may nagpapadirect sa'yo. Sabi ko, ha? Sige, sino yan? Paglabas ko ng bubble pa yan, no? Kasi di ba usually 3 months and then sabi niya, si Jessie daw. Sabi ko, Jessie, totoo yun. Jessie Menjola. Sabi mo. Totoo yun. magko-concert. Sabi niya, Nuno na kasi. sabi niya, hindi, yung Koreano. Sabi ko, hindi talaga, Korean? Parang ba't ako? Paano niyo na ako nakilala? And apparently, the local producer sent few directors na merong tas ang Korean team yung namili to direct the Oo, di
ba So, pang international ka? Diba? So, although hindi ko talaga kilala, nakilala ko na lang siya kasi sinabi sa akin ni manager ko, siya yung kumanta ng Zoom In, Zoom Out. Zoom in. Tapos when I met, so I had a few meetings with Jessie na sobrang bait, through Zoom muna. Talagang Zoom talaga. Oh, naka-zoom mo siya. Naka-Zoom kami. At So, nag-zoom in at zoom out din sila. yes. And then kasi dumating siya rito the day before the concert, straight to rehearsals na kami. So doon na lang kami talaga. Grabe talaga. International talaga si Direk Jan. Alam mo, kapag doon ka talaga nilagay ni Lord, pag doon talaga yung pupuntahan mo, isi-set up ni Lord ng dahan-dahan yan para ma-set sa mind mo. Hindi naman sasabihin ni Direk Loren kay Cesar na pwede ka maging director, di ba? Kaya talagang, Cesar, ito ang tagatulak ng camera namin. Kaya talagang ang galing talaga ni Lord, di ba? We love you, Cesar. I love you, Kuya Cesar, our future cameraman. Yes! Kaya naman, tama na ang kwentuhan. Wala tayo sa magandang buhay Direk Jan. Balik trabaho na ulit tayo para sa pasahod worth 2,000 pesos. Kaya naman narito ng job order number 4. Merry Christmas. Oras na po ulit para mag-approve kung ano ang dapat itanong. Mula po sa lahat ng makikipindot for this job order, 5 po ang makakakubra kapag sumablay ang ating trabahador. Boss, ano po ba ang gusto niyong itanong kay Direk John? Food or funny? Meron kayong 30 seconds para pumili dahil katropay. You're the boss! Direk John, may ibubuga ka pagdating sa comedy. Gusto mo ba ng funny or mas gusto mo ng usapang foodie? Pareho kong gusto yun. Pero sige, kung ako papiliin, gusto ko yung funny. Funny ang gusto. Sure ka ba talaga na hindi mo gusto ng foodie? Gusto ko rin yung foodie. Naging marupok ka dun Well, foodie or funny ang pinili ni Direk John. Pero tingnan natin kung yan din bang gusto ng mga boss para sa'yo. Kaya naman, Jen, ano ang approved John? Jen? John? Time is up mga katropais. You're the boss. Inaprubahan nyo na nga po ang itatanong sa ating trabahador with 77% at ito ay may kinalaman sa gusto ni Direk John. Funny. O JT, so deliver nyo na ang pinapatanong ni boss. See me come here for look to make them wine and lick up. So when you're talking, you think I'm not giving up here. Tell me jab jab bad, we don't care. We want mash up the dance, we don't care. We want shut it down, bad. We sing and dirty, we don't care. Tell me jab jab bad, we don't care. We rank it bad, we don't care. We want shut it down, bad. Maraming salamat, baby girl Ange. Talagang ayaw niyang tapusin hanggat hindi ko kukunin, no? Eto na nga, Direk John, para sa job order number 4 na may pasahod na 2,000 pesos. Narito na ang katanungan ng mga boss. Para sa category na funny, sa American TV series na Friends, ano ang pangalan ng twin sister ni Phoebe Buffay? Ano ang pangalan ng twin sister ni Phoebe Buffay? Letter A, Janice. Letter B, Emily. Letter C, Carol. Letter D, Ursula. Letter E, Susan. Correct me because I am always wrong. Letter B pala is Emily. Naging Emily. Bisaya kasi ito dati. Alam mo, asawa ko mahilig sa Friends Sobrang favorite niya to. Kung may call a friend, pero call a friend niya. Gugustuhin man namin. Wala Gugustuhin namin Direk John, pero wala kaming load dito sa studio. But I have a feeling letter B, Emily. Letter B, Emily, ang It's gusto ni... either A, Janice, or B, Emily. Feeling ko lang I'll go with, sige, B. Pero nanonood ba ngayon si Fan Christine? talaga siya Kompleto siya nung time ng Nanonood DVD. siya ngayon sa You're the Boss namin. Hindi ko alam. Alam mo kung nanonood ngayon, talagang sigaw-sigaw na yun siya ngayon. Pusit siguro yun sa akin Oo. ngayon. Well, ang narinig ko sa iyo is Emily, letter B, and B. letter A, Feeling ko. Janice. Pag-isipan mong mabuti dahil ito'y nagkakahalagang 2,000 pesos. Pinapaalala ko lamang sa iyo dahil nung job order number 3, ikaw ay sumablay. Pwede rin yung Carol Pero sige, B. Feeling ko Emily. Emily, pag-isipan mo, final na ba ang Emily, letter B? Final.
Ayan na nga. Talagang pinag-isipan ng mga 5 segundo. At letter B nga, Emily, ang na-final na sagot ni Direk John Prats. Ikaw kaya ay husay o sablay? At kanino naman mapupunta ang 2,000 pesos? Kaya naman, Direk John, ang sagot mong letter B, Emily, sa aming pagbabalik dito sa